1.773 billion pesos, pare ko. Naku po. At pumangatlo ang distrito po ni Bella Swansing sa Sultan Kudarat na mayroon pong 1.571 billion pesos na insertion. Kung hindi ako nagkakamali, nanay niya ito ni Micaela. Kasi dati, ang congressman ng Nueva Ecija ay tatay niya. Ayun. Nagtataka nga ako mag-asawang Swansing yan Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Mga aso ni Tamba. Pumaldo na naman mga kababayan. Ayan yung katanungan natin ngayon. Imagine niyo ito nagkakahit hanggang ngayon, mainit pa itong usapin ng issue dito sa infrastructure ng DPWH mga kababayan. Hindi pa rin sila natututo dito. Or mukhang kampanting-kampante pa rin mga kababayan maglagay ng insertion sa DPWH. Eto karamihan mga kababayan, mga aso ni Tamba nangunguna dito Imagine niyo yan. Dito natin talaga, imagine niyo. Ito pag-uusapan natin. I-comment ninyo mga kababayan kung anong masasabi niyo dito sa ginagawa ng mga aso ni Tamba dito. Kahit ang init ng issue ng corruption dito sa DPWH mga kababayan, itong mga taong to hindi pa rin natatakot. Mukhang mayroong pinagtatakpan dito ngayon mga kababayan. Mukhang malinaw na dito sa atin ngayon mga kababayan na itong mga taong to ay hindi natatakot kasi mukhang alam nilang hindi sila hahabulin. Imagine nyo, sika mga kababayan, kung ikaw ay ordinaryong mambabatas lamang, wala kang koneksyon dyan, hindi ka malapit sa itaas, at alam mong may nangyayaring mainit na korupsyon dito, nagkakabulgaran ngayon, nag-iimbestigasyon ngayon mga kababayan, maglalakas ka pa ng loob na mag-insert yan sa DPWH. Kahit na mayroon ng issue dyan sa mga allocables mga kababayan na ginawa na nagiging pork barrel ngayon, at pa rin. Eto mga kababayan, pag-usapan natin ito i-comment, ayan sabi natin, i-comment siya kung masasabi nyo dito. Eto mga kababayan, pakinggan natin ito. Itong balita na ito. So, bago natin i-play, paki-like po yung videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Ito mga kabayan. Iniulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito. Totoo ba ito? Akala ko wala ng insertion na sonon, Meron pa rin daw pala. Ulitin nga natin. From the top, pare ko. Iniulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito ni House Speaker Faustino Boji D, House Appropriations Chairman Micaela Swansing, at Sultan... Sino yan? Yan nga. Una-una mga kababayan, pati ako nga, na-shock dito. Kasi ang sabi kasi nila mga kababayan, dahil nga sa mga nangyayaring issue ngayon sa DPWH, ang sabi, hindi na raw mag-i-insert. Hahayaan na raw ng presidente, nila, yung NEP ng presidente mga kababayan. Di ba? At ngayon, mayroon rin palang mga insertions. Ang tawag nila dito mga kababayan, amendments. Amendments yung tawag nila dito. Pero bakit dito mas malaki sa DPWH mga kababayan? At ito, sino-sino ito ang nangunguna? House Speaker Boji D mga kababayan. Micaela Swansing. Sinong pumili sa kanila mga kababayan? Kasi according to Benny Abante, collegial body naman daw yung House of Representatives. So sila daw nagboto-boto dyan. Nako! Lokohin mo kami, Benny Abante. Imagine ninyo, bago nag-resign si Martin Romualdez, mga kababayan, sinong
inappoint niya? Sinong itunuro niyang papalit sa kanya? Di ba si Bojidi? At nung pinalitan si Zaldico bilang APRO committee, mga kababayan, sinong pinalit? Sinong nagpili dyan? Kay Swansing. Di ba si Martin Romualdez? Yan ang mga nangyayari dyan sa plenary, mga kababayan, sa Kongreso. Drama na lang yan. Yung voting nila, drama na lang yan. Pero totoong nangyari dyan, nasa opisina ni Martin Romualdez. At ayan, tingnan natin kung gaano kalaki ang in-insert dito ng mga mambabatas, mga kababayan. Tan Kudarat Representative Bella Swansing ang nakatanggap po ng pinakamalaking insertion sa House Proposed 2026 DPWH budget, pare ko. Naku po! Lumilitaw, Ito. nasa 23 bilyong Yan mga kababayan, no? D. Faustino Bodji. Ha? Okay, nasa na yun? Okay, nabis na. Ito, pakiting natin. Ayan, DPW's proposed budget, according to Dizon, ito mga kababayan na 1.1 lang. Billion na ito pinag-uusapan. Pero pagdating sa House, mga kababayan, proposed DPWH budget, naging 3.7. May dinagdag na 2.6 billion na insertion. Sa distrito lamang ito ni Bodji D, mga kababayan. Insertion lang ito, ha? Ang sa NEP, ito kay Dizon ito, expected sana ito, 1.1 billion lang. Ito naman dito kay Micaela Swansing, mga kababayan, Nueva Ecija, 1st District. Ang nasa NEP, 1.6 lamang. Yet, naging 3.4 billion, mga kababayan. Sa Congress ito galing. May insertion na 1.77 o 3 billion, mga kababayan. Imagine ninyo yan. Bakit kaya hindi ito natatakot ang mga taong to? Kasi hindi pa napabanggit yung pangalan nila. Tingnan niyo, mga kababayan, na yung mga mas malalapit dito kay Tambak, hindi nababanggit ito pa. Sultan Kudarat 2nd District, Swansing, Bella Vanessa, mga kababayan. Mama daw ito ni Micaela Swansing. Magkaiba pala ng tinirhan ito. Region, ito isa? Ito, Region 12. Sultan Kudarat. Naging 2.3 billion yung proposed budget dito sa Sultan Kudarat. Naging 3.8 billion, mga kababayan. May insertion na 1.5 billion. Again, wala namang problema, mga kababayan, ha? Walang problema yung insertions. Again, walang problema. Sabihin natin. Pero, ngayon nga, dahil sa issue ngayon, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa DPWH, ang iniisip ngayon ng karamihan sa atin, ay may mga kickbacks ito, mga proyekto dito sa DPWH. At imagine niyo, mga kababayan, bakit kaya itong dalawa, yung mag-ina, naghihiwalay? Naghiwalay ng location. Di ba? At ito pa, mga kababayan, ha? Itong dito sa proposed budget, sabi nga ni Henry Alcantara dyan, sa NEP, na mayroong allocables na yan, mga kababayan. Ibig sabihin, taga-distrito ng DPWH, may ina-allocate na sila na amount para sa mga congressmen, sa mga proyekto nila. May mga na-allocate na amount para sa kanilang mga proyekto. At the same time, nag-i-insert pa. Paldong-paldo yung Pasko dito ngayon, mga kababayan, ng mga kongresista. Ito, Gonzales Christopher,
Eastern Samar, pang-apat. Nandito si Toby Chanco. Maliit na kay Toby Chanco. 754 million na lang. Galing sa 362. At okay. Kasi nga, binabaha naman yung nabotas, mga kababayan. Kaya yung hindi ito masama talaga. Itong insertions. Nagdududa lang tayo dito, mga kababayan. Kasi imagine nyo, 2.6 yung difference. 1.7 billion pinag-uusapan dito, ha? Okay lang kapag ganito, 877 million, ha? 750 million. Kasi nga naman, may mga proyekto ka. Di ba? Eto, patuloy muna natin siya. Nasa 23 bilyong piso ang naging insertions sa House Proposed 2026 DP. Sa 20 billion, mga kababayan. DPWH na naman ipinasok. Ang distrito pa lamang po ni Speaker Bogie D na nasa Isabela 6th District ay meron na raw pong 2.68 billion pesos na insertion. Diba? At yung chairman mismo ng APRO na si Micaela Swansing ng Nueva Ecija 1st District, 1.773 billion pesos, pare ko. Naku po. At pumangatlo ang distrito po ni Bella Swansing sa Sultan Kudarat na mayroon pong 1.571 billion pesos na insertion. Kung hindi ako nagkakamali, nanay niya ito ni Micaela. Kasi dati, ang congressman ng Nueva Ecija ay tatay niya. Ayun. Tataka nga ako mag-asawang Swansing yan Oo. Pero isa nasa Mindanao, isa nasa Nueva Ecija. Talaga naman. Naku po. Sa kabila, Ayan, mga kababayan, no? Mag-asawa pa rin talaga, Mag-asawa talaga sila, mga kababayan, Magkaiba ang distrito. Isang pamilya, magkaibang distrito, ha? Katulad din ito si Bogie D, mga kababayan, dyan sa Isabela, ha? Kasi karamihan ng mga relatives nito, kamag-anak, asawa, anak, meron na ito na sa politika. Meron ding iba't ibang location. Mayor ng isang city, then mayor dun sa ibang city. Ganyan din ginagawa. At imagine niyo ito, dalawang Swansing ito, mga kababayan, no? Magkaiba. Kasi ito nga, DPWH, pinasok. Unfortunately, mga kababayan, tayo mga ordinaryong Pilipino, masama na yung iniisip natin agad-agad sa insertions, and yet ginagawa pa rin nila dito. Imagine niyo yan. Hindi pa rin natatakot na, unfortunately, nakikita ko dito, mga kababayan, na kampante ito na walang sasabog dito. Kasi nga, protektado ito. I don't know. I might be wrong, ha? I might be wrong. Yan yung opinion natin, mga kababayan. Kasi, sobrang confident mo, ginagawa mo pa rin yan. Pero yun nga sabi, kasi nga open by cam naman. Dapat ipakita nila dyan kung ano yung mga detalye sa mga insertions nila. At bakit naging kulang pa itong proyekto na nasa NEP, mga kababayan. Di ba? So, mangyayari nito, magkakaroon, kahit sabihin natin walang flood control projects yan, sabihin natin ibang infrastructures yan, mga kababayan. Yung mga contractors na makakuha dyan, mga kababayan, most likely magbibigay pa rin yan. Mangyayari nga lang, wala nang mag-iingay. Kasi dahil sa issue ngayon. At the same time, hindi nagagawing ghost yan, pero yung presyuhan dyan ay hindi naman, probably hindi gagawing substandard, pero over-design, mga kababayan. Para malaking pera, paldong-paldo, hindi, malaki, maliit lang yung gagastusin kasi over-design, over yung budget. Yan yung nakaraan, yan itong mga nangyayari until now, most likely, ganito pa rin yung mga nakikita natin, mga kababayan, ha? Imagine niyo yan. Hindi pa rin ito natatakot to mga taong to. I-comment nyo yan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito sa ginagawa ng mga aso ni Tamba dito.
sa budget ng ating bansa. Okay, so dito lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin at paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at manang araw po sa